beses na ba nating narinig o nabalitaan ang mga kwento tungkol sa mga mag-asawa na napaka-romantic sa simula, pero nauuwi sa malagim at kung minsan pa'y violenteng hiwalayan. Naku, ganyan-ganyan ito. Kwento natin na totoong kwento na aming ilalahad sa inyo ngayon. Isang babae na nakatagpo ng isang may prinsipe na kaya siyang ipagtanggol kahit kailan at kahit kanino. Yung pala, siya mismo ang mananakit dito. Hanggang saan at hanggang kailan siya magtitiis, lalo pat may kaakibat pang pagdodroga ang abusadong asawa. Paano kung pati buhay ng mga anak nila ay malagay sa peligro? Makatutukan po hanggang sa katapusan. Dahil may kakaibang twist ang nakakagimbal nating suspense drama episode na pinamagatang Takas ng Mag-ina. Marami kang na ah. Jackpot! Tawad niyo ako. Uwi na ako. May naghihintay na pamilya sa akin. Ano? Hindi ka makakauwi? Ganti kami tira sa'yo! Tawad niyo po ako. May pamilya po naghihintay sa akin. Ano? Ano? Hindi pa sa akin! Oo, bakit? Sa ulo ka! Ito mo kasakit namin! Sige! Sige! Simula nang maipagtanggol at makilala ni Del si Ana, hindi na nito tinantanan ang dalaga at agad niya itong niligawan. At makalipas lamang ng ilang buwan, sila'y nagpakasal at nagsama na sa iisang bubong. Ana, kamusta kayo ng iyong mister noong simula? Mabait naman po siya nung una. Oo. Pag maalalahanin po, wala naman pong problema nung Nagkaroon sila ng dalawang anak hanggang sa Congratulations, mahal. Naku, hindi talaga ako nagkamali sa pagpili dito sa tatay ninyo eh. Bukod sa pogi na, kaya no, nominated pa yan sa pagiging upstanding dyan sa barangay. O dahil dyan, Tay, baka pwede naman pong itaas yung baon namin. Nominated pa lang ako. Bakit meron nakakapagtaas ng allowance? sige na, promoted ka na sa trabaho mo eh. Basta kayo mga bata ha, siguraduhin ninyo na mag-aaral kayo mabuti. Pangako niyo sa tatay niya. Ay, ako po, Lola. Idol ko po ito si tatay eh. Tsaka po paglaki ko, magpupulis ako para protektahan ko yung mga tao laban sa masasama. Yan. O sige na nga, sige na. Approve yung pagtaas ng allowance. Pero 20 pesos na ha? Thank you po. Paborito naman. Oh, Ace, paborito mo yung hita, di ba? Thank you. Masarap to. Yan. Thank you. Paano naman ako eh? Ako nga may paborito ng ita eh. Kailan mo pa naging paborito yung hita, mahal? Pakpak ang paborito mo, kaya eto, 2 pakpak ang ibibigay ko sa'yo. Dali, oh, pwede mo na to. Yan ba? Ang paborito ko. Yan. Teka muna, kukunin ko muna nga yung cake. Ay, pero nakita. Sige po na, dala. Yun lang ang gagawin sa akin. Oh, kayo magselos. Kalma. Next to ah. Hey. Wow. Dapat nga ako ah. Wala pa tayong makikiwa eh. Kailan siya una nagbago? ay po yung natuto na po siyang mag-drugs. Naging iba na po yung ugali niya.
Magmula noon, lumalas na ang pagwawala ni Deb. Sinasaktan ka na. Nagiging pisikal na siya. Yes po, ma'am. Ano yan dito? Han, pasensya ka na wala tayong kuryente ah. Pero huwag ka mag-alala, nakairam na ako kay Ace. At bukas na bukas, aasikasuhin ko na maibalik yung kuryente natin. Gusto mo ba ipag-init kita ng tubig para makaligo ka? Mahirapan ka matulog niyan, mainit eh. Hirang buhay ito, oh. Walang kuryente, walang pagkain. Ba't nangyayari sa dito? Ha? Dati model guard ako eh. Ay, wala na, wala na. Pulpul na lang ako, pulpul. Mahal, hintayin natin yung investigasyon. Alam mo, mapapatunayan nila na talagang wala kang kasalanan. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kasalanan mo to. Kung hindi mo nilabas lahat ng pera natin sa bangko at pinautang dun sa mga kamag-anak mo, hindi sana may pera tayo ngayon. Sana may kuryente tayo ngayon. Sana may pagkain man lang tayo ngayon. Mahal, pinagpaalam ko naman yun sa'yo, di ba? At saka pumayag ka. Eh wala na yung magagawa, tapos na yun eh. Bakit kasi hindi mo na lang ako payagang magtrabaho? Trabaho? Ano mo yung trabaho mo? Ha? Nakapagkalit kita. Ha? Sige, ano ba yung trabaho mo? Katulong? GRO? Ano gusto mo? Ano bang magiging masama kung magiging waitress ako? O kaya mamasukat sa iba? Matinong trabaho yun ah! Ang importante, susolusyonan ko yung problema natin. Hindi gaya mo, puro kainom! Pero, siguro talagang gusto mo magtrabaho ka para makakita ka ng ibang lalaki, ano? Para iwanan mo na ako. No? Yung magbibigay sa'yo ng luho, yung magpapakain sa'yo, bubusugin ka ng mga gusto mo. Hindi ka magtatrabaho. Dapat ang trabaho mo, ha? Ang pagsilbihan ako dahil asawa mo ako, hindi yung magsisilbi ako kahit kanino. Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Nay, Bakit? Ano ang gusto mo, ha? Nay, huwag kayong mag-away. Nay, Tay, huwag niyo nang pasaktan si nanay. Para lalong malimutan ang kanyang mga problema, ay tuluyan na ngang nalulong sa droga si Del. Tuluyan na rin sinira nito ang pakikitungo niya sa kanyang pamilya. E paano mo naman na-discover na siya pala ay adik na sa droga? Talagang tamang hinalanap po siya lahat po eh. Pinagsisinosan niya na kahit kapatid niya po, kapatid ko, kapatid. Hoy, nangyari sa'yo? Tingnan mo mukha mo. Kung stress ka. Molmenta naman ang mga bata eh. Ayaw ang kontador mo. Problema ko pa rin. Ayaw pa. Babayad na naman ako. Ang importante, mali ka sa servisyo mo. Dati ko naman sa'yo eh, lulusot ka dyan sa kaso mo. Nakabalik nga. Baon naman ako sa utang. Hindi talagang may pamilya eh. Magastos. Alam mo, pre, kaya ako, here for life. Tikim-tikim lang. Alam mo na, really ko lang pinubuhay ko. O, ito. Medyo mo na. Baka wala problema mo. Ang pambayad dito. Huwag mo problemahin yun. Kaya nga libre. No? Oo. Ang bahala sa'yo. Kaya mo. Pagka approve yung loan mo, bayaran mo na lang ako. Pautangin kita. Pag-tuition ng mga anak mo. Talaga? Oo, ang bahala dun. Ayos. Bayaran mo na lang ako pag-approve loan mo. Labis ka talaga, pare. Walang problema. Problems go away. Ay, nako, salamat at may kuryente na tayo. At salamat din sa boss mo kasi
Pinabalik ka na niya. Oo, balik nga ni Chip eh. Nabigyan pa niya ako ng welcome back party.